Una sa lahat, nakawan bago magpasko. Merong armadong kawatan pero napaatras dahil armado rin pala ang may-ari ng bahay. Ganyan din ang nangyari sa isa pang ilobang bahay. Sinalubong ng masyete ang may-ari hanggang sa humantong sa pisikalan. Hindi lang sa bahay may nakawan, kundi maging sa kalsada ng Maynila. Ang buong detalye ng mga nakawang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pondo ng PhilHealth at pondo para sa ayuda sa 2025 pinagtatalunan pa rin. Kaya't si Pangulong Bongbong Marcos natatagal ang pirmahan ang panukalang national budget. Mga Noche Buena items gaya ng sangkap pang spaghetti, nagtaas ang presyo. Karning baboy, 20 pesos ang iminahal. Malulutong na perang may bagong disenyo. Pwedeng ipang aginaldo dahil ilalabas yan bago magpasko. Sa Pulsa Video, ang pang-best actor na drama ng lalaking nagkunwaring nabangga ng kotse para makapambudol. Sa Frontline News Abroad, 11 patay sa sinunog na cafe sa Hanoi, Vietnam. At alamin ang mga pinakabumentang concert ng mga Korean idol. Sino kaya ang pinakapinonood ng fans? Nagkarambola ngayong gabi ang 4 na sasakyan sa C5 Road sa Taguig. Kabilang po dyan ang 22-wheeler truck, isang motorsiklo at 2 kotse. Kasalukuyang sinasagip ang mga biktima. Wala pang detalye sa sanhi ng aksidente. Sa mga oras nito, bumibigat na rin ang trapiko dahil sa karambola. Nasa po sa video kung paano naunsabi ang pagnanakaw sa isang bahay sa Cotabato City. Ang kawatan kasi napaatras dahil may baril pala ang taong nasa loob ng bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa Cotabato City, makikita yung isang lalaking naglalakad. Nakapayong siya kaya di hagip ang mukha. Maya-maya, nakunan ng lalaki sa gilid ng kalsada. Plano pala niyang pasukin ang isang bahay. Armado rin siya ng baril. Hindi na nakunan sa CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero maririnig ang isang residente na sinisita ang lalaking nagtangkang manloob. Oy, sino yan? Bakit nagpasok ka dyan? Maglabas ka dyan, may barilin kita. Nasundan nito ng putok ng baril. Oy! Nagpaputok na pala ng baril ang may-ari ng bahay. Pero hindi natamaan ang suspect. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaking tumatakbo sa likod ng bahay. Kalaunan, pinuntaan ng mga pulis at kapitbahay ang lugar. Pero hindi na naabutan ng kawatan. Natagpuan ang payong na dala ng salarin. Pero wala namang natangay sa bahay ng residente. Ayon sa uploader ng video na nakatira sa naturang bahay, may 2 pa raw kasabwat ang kawatan. Gayunman, di na nagsampa ng kaso ang may-ari ng bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ito pa ang isang nakawan, halos 1 milyong pisong cash ang tinangay sa isang supermarket sa Hala-Hala sa Rizal. Ang mga kawatan, binutas ang pader para makapasok. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Wasak ang pader ng supermarket na ito sa Hala-Hala, Rizal. Diyan lumusot ang grupo ng mga magnanakaw na nanloob sa establishmento noong Martes ng gabi. Binakbak nila ang pader gamit ang mga construction tools gaya ng crowbar, lagaring bakal at chisel. Ayon sa mga pulis, tiyempong malakas ang ulan nang pasukin at pagnakawan ng supermarket. Kinabukasan na nadiskubre ng manager ang krimen. Nakita rin sa loob ng supermarket ang mapuputik na bakas ng paa ng mga kawatan. Ito yung bahagi ng pader ng grocery store na binutas ng mga kawatan. At dito naman sa kabilang bahagi makikita yung mga nakasalansan na mga kahoy-kahoy at mga puno-puno na siya raw ipinantapal dito sa butas habang ginagawa ng mga kawatan yung pagnanakaw. Ayon sa kapulisan, nasa 20 minutes daw ang itinagal nila sa loob ng establishmento. Yun daw ay para hindi sila mapansin ng mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Tinangay ng mga salarin ang hindi bababa sa 1 milyong pisong cash at isang company phone. Ang masaklap pa,
Tinangay rin pati ang CCTV system at recording box ng establishmento. Dahil dyan, mas lalong pahirapan tuloy ang pagtukoy sa mga nanloob. Hindi inaalis ng Hala-Hala Police Station ang anggulong inside job. Precise po yung galawan nila. So hindi sila nagkalat. Talagang nakapokus sila dun sa bolt, sa pera. Hindi sila nagkuha ng ibang items. So masasabi nating professional and planned. Tanging hawak lang daw ng pulis sa ngayon ay ang mga naiwang tools ng mga kawatan na posibleng pagkunan ng fingerprint ng mga suspect. Tumanggi ng magsalita sa aming kamera ang pamunuan ng supermarket. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Nahihirapang mag-budget para sa 2025 si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa dami ng kontrobersya. Tinawag ng ate niyang si Senator Amy Marcos na very bad ang pondo. Samantalang sinalag naman niya ni House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi gusto ni Senadora Amy Marcos ang niratipikahang bersyon ng 2025 national budget ng Kongreso. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Para sa senadora, mas komplikado kung i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget, kaya dapat ibalik na lang ito sa Kongreso. Ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero kung anuman line item na veto. Isa sa kinwestiyon ng senadora ang 26 billion pesos para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, sa katutak na tawag, sa damakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng AKAP. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Apela ni Senadora Amy, huwag ipahamak ang kanyang kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Pero ipinagtanggol ng pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez ang AKAP Fund. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Tila patama yan sa investigasyon ng Kamara kung saan naungkat ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA dahil sa mga irregularidad. Nabisto rin ang libu-libong pangalan sa resibo na walang record sa Philippine Statistics Authority. Ang tensyon sa budget ang dahilan kaya napurnada ang dapat sanang pagpirma ni PBBM sa national budget bukas. Ang dami raw insertions o singit na wala naman sa original na budget request. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate, walang program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Para sa Pangulo, hindi na pwedeng ibalik sa BICAM ang proposed budget at ang praktikal na remedyo ay mag-veto o mag-reject ng item sa budget. It's finished already in the House, it's finished already it's finished in Congress, tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate. Kabilang sa tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagpapalawak ng benepisyong ibibigay ng PhilHealth, magkaroon man ito ng subsidiya o hindi. Huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025. Target pirmahan ang budget bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bagong taon, bagong Pilipinas, bagong pera. Imbes sa mga dating bayani at opisyal, mga hayop at halaman na ang disenyo ng mga bagong perang ilalabas bago magpasko. Nasa Frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Romolona Jr. ang presentasyon ng kumpletong set ng polymer banknotes sa Malacanang. Gaya ng inilabas na 1,000 pesos noong 2022, gawa rin sa plastic ang mga bagong 500, 150 peso bills.
Kapansin-pansin ang bagong design ng pera gaya ng ginawa sa 1,000 piso noon na pinalitan ng agila at sampagita. Ang bagong 500 piso, pinalitan ng Visayas Spotted Deer at Orchid mula sa mga mukha ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Ang 100 piso, ginawang Palawan Peacock Pheasant mula sa mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas. Visayan Leopard Cat naman ang design ng 50 na nooy mukha ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Ayon sa BSP, smarter, cleaner at stronger ang mga bagong pera. May advanced features din daw ang mga polymer banknotes laban sa counterfeiting kaya hindi basta-basta mapipeke. 2 hanggang 5 beses na mas matibay ang mga ito kumpara sa kasalukuyang perang papel. Meron ding tactile dots ang mga ito para madaling matukoy ng mga matatanda at bulag. Pagdating naman sa disenyo, ang mga katutubong hayop at halaman natin ang bida. Kasama ang mga ipinagmamalaki nating tanawin at weave designs na nasa perang papel na. Ayon sa Pangulo, naaayon sa global practice ang pag-update ng pera kada 10 taon. The introduction of the first Philippine Polymer Banknote series reflects the progress we are making as a bagong Pilipinas. Practical, innovative, and deeply meaningful. Pwedeng ito at ito ay magiging acceptable pa rin as payment sa ating mga vendors sa pang-araw-araw. Approve ba sa netizens ang bagong pera? Hindi po yata. Kasi parang mawawala na po yung mga, di ba yung may mga hero natin dito yung nakalagay sa, mawawala na po sila. Hindi, kasi malilito yung mga ibang tao, di ba? Kasi nakasanayan natin yung mga dating perang. Mas maganda na yung ganyan kaysa yung mga dati. Pero pwede siguro yung yung mga old na hero. Dati kasi pag kumupas siya ng konti, nag-fade, wala na, magkakamukha na halos. Pwede ng pang-aginaldo ang mga bagong pera sa ilang lugar sa Greater Manila area. Pero sa unang bahagi pa ng 2025 ito, ipakakalat sa iba't ibang rehiyon. Magagamit pa rin naman daw ang mga lumang pera na may disenyo ng mga bayani at dating opisyal ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa mga mamimili ng pang Noche Buena partikular, yung mga maghahanda po ng spaghetti, naku, nagtaas na ang presyo ng ilang sangkap niyan. Alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Hindi mawawala sa Noche Buena ang hamon, queso de bola, spaghetti at fruit salad. Yun nga lang, mukhang mapapalaban ng ating bulsa. Ayon sa Department of Trade and Industry, nagmahal ng hanggang 5% ng ilang Noche Buena items. Kasi yung maliles ko dyan, sa ganyan, bibili ko ng ibang ingredients. Kahit ng bawang, mantika, onting bansahog, sa spaghetti. Compare po sa isa-isa, mas mapapamahal kasi magkakaiba sila ng mga presyo. Kanina, nag-inspeksyon sa grocery na ito sa Makati City ang mga opisyal ng DTI kasama ang Department of Agriculture. Wala naman silang nakitang nag-overprice. Pasok ko sila sa presyo. Yung ibang mga Noche Buena items are lower dito. Mas mababa yung presyo nila dito. Nag-ikot din ang mga opisyal sa Guadalupe Market kung saan tumaas na 20 pesos ang presyo ng karneng baboy, gaya ng yempo, pork chop, pata at iba pa. Bagamat wala namang lagpas 400 pesos per kilo sa mga yan. Sabi nga nila, nag-increase kasi nga yung demand talaga tumaas. As we all know, meron tayong problema pa sa ASF. So sa baboy talagang expected tumaas. Iniinda rin ng mga nagtitinda sa palengke ang mahal na bilihin. Matumal po sobra. Ang mga tao nagbabudget lang. Mayaman, mahirap, nagbabudget talaga po. Sa pag-iikot ng DA, napansing may isang brad ng imported rice na ibinebenta sa halagang 62 pesos per kilo. Nasa 47 hanggang 49 pesos lang daw dapat ang presyo niyan. Iimbestigahan ng DA ang umano'y profiteering o pagbebenta ng may malaking patong. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Kung hindi delayed, kanselado naman ng ilang biyahe sa PTEX. Paano ba naman naiipit sa traffic ang mga bus? Live mula sa PTEX, sa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, marami pa bang pasero dyan sa mga oras na ito? Bok, this oras na ng gabi pero marami pa rin tao rito sa PTEX.
at inaasahang dudumugin pa ang terminal. Nasa 3 milyon ang tinatayang babiyahe sa PTEX simula bukas hanggang January 6, 2025. Pero ngayon pa lang, kaliwat kanan na ang mga pasaherong naglalakad dito. Yung iba nga nakaupo pa sa boarding area, yung iba nakasalampak sa sahig, kanya-kanya silang diskarte para makapagpalipas ng oras. May ilan kasing delayed ang biyahe dulot ng hebigat na traffic. Yung isang pasaherong nakausap natin kanina, mahigit 1.5 oras naghintay. That's on top of the 8 hours na bubunuin pa niya para makauwi sa Quezon. Although ang good news dyan is dahil work from home siya, maaga siyang makakauwi. Isa siya sa halos 170,000 na pasaherong dumaan sa PTEX as of 8 p.m. ngayong araw. Bukod sa delayed, may canceled trips pa. Ang ilan sa mga ito, Lucena City, Lipa City at Olongapo City. Ang sabi naman ng PTEX, ang mga pasaherong apektado sinasama sa ibang mga biyaheng tutuloy. Sabi pa ng management, wala pang na-fully book na biyahe dahil nagdagdag din ng pumapasadang bus ang iba't ibang kumpanya. Sakto dahil tulad ng nabanggit ko nga kanina, posibleng umabot sa 3 milyon ang mga pasahero sa PTEX simula bukas hanggang January 6, 2025. Kasama riyan yung mga luluwas pa probinsya, pati yung mga babiyahe pabalik pagkatapos ng bagong taon. Kaya kasabay niyan, inaasahan ang mabigat na traffic bago at pagkatapos ng holiday break. Kaya sa mga kapatid nating hahabol ng gala, dapat talagang planuhin yan kasi nasa 250,000 pa rin ang mga sasakyang tinatayang daraan sa EDSA sa mga susunod na araw. Maaring lumuwag sa mga kalsada mula araw ng Pasko hanggang bagong taon, pero nakikita namang bibigat ulit ang traffic sa unang linggo ng Enero. Kaya paalala ng MMDA sa mga motorista, suriin mabuti ang inyong sasakyan bago ilabas sa garahe at bago paandrin sa kalsada para iwas disgrasya. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Pati ang mga kaibigan ni Mary Jane Veloso sa Indonesia nanawagan na rin kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng clemency. Ang sagot dyan ni PBBM sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Mary Jane Veloso sa kanyang mga naging kaibigang Indonesian bago siya tumulak ng Pilipinas nitong Miyerkules. Ang naturang non-government organization na Kabarbumi ang tumulong kay Mary Jane habang siya'y nasa piitan sa Indonesia. We are happy after more than 10 years she's can going home. This is actually her dream. In the poem that she write, she has a dream to going home. Ibinahagi nga sa atin ng grupo ang ilang larawan tuwing bibisita ang pamilya Veloso sa Indonesia. May ilang larawan din si Mary Jane habang gumagawa ng batik o disenyo sa tela habang nasa kulungan. Ang kanyang disenyo na paru-paro, simbolo raw ng kanyang kalayaan. Is really talented woman. She play volleyball. Before leaving the last question to the prison in Jakarta, and then she can play keyboard. She can play guitar. Panawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos bigyan ng clemency si Mary Jane dahil biktima lang siya ng human trafficking. Yan din ang panawagan ng iba't ibang grupo na nagtipon-tipon kanina sa Baclaran Church. Si Mary Jane naman muling dinepensahan ng sarili. Clemency, Mapawalang sala. mapawalang sala. Okay, bakit? Sige. Kasi wala akong kasalanan. Pero kay PBBM na nanggaling, kailangan munang pag-aralan yan. Malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Wala namang condition ng binigay ng Indonesia, so it's really up to us. Ayon sa Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ang pagbibigay ng clemency dahil daraan pa ito sa Board of Pardons and Parole. Kailangan po magkaroon ng rekomendasyon ang Board of Pardons and Parole na i-elevate po sa ating Pangulo bago po siya makapag-grant ng executive clemency or pardon. Matagal na proseso po yan. Pag-aaralan naman daw ng DOJ kung kwalipikado si Mary Jane na makakuha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA para tuluyan siyang makalaya. Sa ngayon, 2 buwang mananatili si Mary Jane sa Correctional Institution for Women bago ilipat sa maximum security. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo.
Fresh sa mata pero kakaibang kilig daw ang hatid ng bagong love team na sina kapatid Heartthrob, Andres Mulak at Ashtin Olviga. Kasama sila sa upcoming serye na Mutya ng Section E. From haters to lovers ang role nila dito sa campus. Bagong project ito ni Andres after niyang magsimula sa aktingan sa kapatid show na The Purse Family. Mapapanood na sa January 3 sa Viva One Up ang tambalang Ash Dress sa Mutya ng Section E. It feels really good. Then tuwing na may eksena kami ni Ash, nakikilig talaga ako po kasi like, good feeling. How about great feeling. Great feeling. Yun po, may mga naka-love team ako before, pero si Andres po yung nag-click po talaga. And sobrang, hindi ko po talaga in-expect. hindi ko po talaga in-expect. Tapos syempre, Andres Mulak na yan, oh. Wow! Parang kinikilig yung dalawa. Ayun, so, sobrang thankful lang po talaga. Kasi wala po talaga akong in-expect. Pero parang answered prayer na din po. Eto naman ang mga nagpakilig sa atin na buong taon, ang mga K-pop idol. Alamin natin kung anong K-pop group o sinong K-pop idol ang pinakabumenta. Narito ang report ni MJ Marfori. Game sa puksaan para sa concert tickets? Basic lang yan sa K-pop fans. E paano ba naman? Laging sold out ang concerts ng big K-pop acts. Are you ready? Just like ITZY, na pang 10th sa highest grossing K-pop tours ng 2024. Ayon sa Billboard, kumita ang girl group ng $6 million o mahigit 300 million pesos. Para yan sa kanilang Born to Be World Tour. Halos kadikit ng ITZY ang super lady singer na G.I.DLE with a gross of $6.7 million sa kanilang Idol World Tour. Entering the 8th spot, ang subunit ng SM Entertainment na NCT Dream. Talaga namang dream lahat ng N-citizens mapanood ang kanilang concert na kumita ng $7.8 million. At kahit first tour pa lang nila, pasok din sa 7th spot ang Show What I Have concert ng girl group na IVE. 사랑해요 나이브 안녕. And of course, ang nation's sweetheart at isa sa mga big soloists sa Korea na si IU. Ang kinita lang naman niya, umabot sa $16.6 million o mahigit 900 million pesos. Huwag kayong bibitaw para sa top 5 best K-pop tours mamaya. Susunod, lalaking kunwaring nabangga ng sasakyan para pagbayaran ng driver, arestado. Sa pool sa CCTV, may-ari ng bahay nakipagbuno sa mga magnanakaw. At cast ng Mufasa The Lion King napawaw sa boses ng Ben and Ben. Wait. Let's go! No, I did not think you were going to sound that. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masdan ang lalaking yan na nakaupo sa kalsada, uma-acting siyang nabangga ng kotse sa West Avenue sa Quezon City. Pero hindi pala yan totoo. Ayon sa mga pulis, modus ng lalaki na magkunwaring nabundol para makapambudol. Sisingilin niya ang driver. Nadakip na ang lalaki at naharap sa kaukulang reklamo. Kaliwat kanang insidente ng pagnanakaw ang sapul sa video sa Road 10 sa Maynila. Kabilang isang binatilyong sinamantala ang traffic para manghablot ng cellphone. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Bastang manlilimos lang ang minor de edad na yan na lumapit sa isang sasakyan sa Road 10 sa Maynila nitong Lunes ng gabi. Maya-maya, bigla na lang niyang hinablot ang cellphone ng pasahero ng sasakyan sa kakumaripas ng takbo.
Sa ngayon, tukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng sospek. Hanapin natin yung mga magulang kasi may ordinansa tayo dito sa Maynila na pag na-4 na beses nang nahuli yung inyong anak, pwede na natin pailan ng reklamo yung kanilang mga magulang. Sa videong ito naman noong nakaraang linggo, katirikan pa ng araw ng makunan ng lalaking yan na pinupukpok ang lockbox ng nakahintong truck. Pabiro pa siyang sinitan ng kumukuha ng video. Yung sinisira, dapat hiramin nyo yung susi. Hindi na nakunan ng video kung nabuksan ba at may nanakaw sa box ng truck dahil umabante na ang uploader. Pero ayon sa Manila Police District, naaresto na ang lalaki sa video matapos niyang magwala sa gitna ng kalsada habang may dalang pen gun. Pero pansamantala siyang pinalaya habang patuloy ang investigasyon sa naturang reklamo. At dahil may insidente na naman ng nakawan sa Road 10, kanya-kanyang diskarte ang mga driver at pahinante ng truck para hindi mabiktima. Sila raw kasi ang magbabayad kapag may nawalang gamit sa truck. Si Jasper, sa mismong likod na ng truck head nagbabantay kapag dumaraan sila ng Road 10. Minsan na raw silang nanakawan ng kable. Mahal po yun eh. Nasa ano po yun, sa 18,000. Kakaltas po ng amo namin yan sa sahod namin. Ang driver naman na si Jomark, nakahanda lagi ang pamalong panakot niya sa mga magtatangka magnakaw. Parang anong sakali na pambalusin namin sila eh. Bilang aksyon naman, mas pinaigting na ng MPD ang pagbabantay sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Palaban sa mga kawatan ang may-ari ng niloowang bahay sa Malaysia, pati ang mga kapitbahay niya to the rescue at nakipagbalyahan sa mga magnanakaw. Narito ang Frontline News Abroad. Kuha sa CCTV ang pagbukas ng gate ng bahay na yan sa Malaysia. Papasok naman sa garahe ang isang kotse. Aakalain mong kotse yan ng may-ari ng bahay. Pero isang lalaki sa gilid na may hawak na machete ang makikitang sumisenyas. Ang lalaki at driver ng sasakyan, mga magnanakaw pala. Hindi nakita sa video pero nilooban nila ang bahay. Ang sumunod na eksena, nakabukas na ang mga pinto ng kotse at isang lalaki ang pumasok sa gate. Siya na pala ang may-ari ng bahay. Kumaripas naman ng takbo ang isa sa mga magnanakaw at pinaandar ang kotse. Pero pinigilan siya ng may-ari at sinubukan pang sirain ang pinto ng kotse. Isa pang residente ang tumulong para pigilan ang mga magnanakaw. Nakipagbuno sila ng ilang segundo pero inabante na magnanakaw ang kotse at nabangga ang isang motor. Pinaghahampas na ng mga residente ang mga salamin ng kotse pero hindi nagpatinag ang mga magnanakaw at mabilis na tumakas sakay ng kotse. Ayon sa may-ari ng bahay, napauwi siya nang makita sa surveillance camera na nilooban ang kanyang bahay kung nasaan ang kanyang anak at kasambahay. Hindi malinaw kung may natangay ba ang mga magnanakaw pero tinutugis na sila. Napawaw ang Hollywood stars ng Mufasa The Lion King sa boses ng Ben and Ben vocalists na sina Paolo at Miguel. These will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. That's not the very song. Wait, let's go! No, Shay, I did not think you were going to sound that amazing. Napanganga sa bilib ang Mufasa cast nang kantahin ng dalawa ang original song nilang Leaves. Pinagsample sina Paolo at Miguel nang magpakilala sila as band vocalists. Samantala, showing ngayon sa mga sinehan sa bansa ang Mufasa The Lion King. Susunod, cafe sa Hanoi, Vietnam, sinadyang sunugin, 11 ang patay. Lalaki sa Cebu, basagang pa nga ng suntukin dahil sa selos. At ang Golden Voice ni Golden Maknae Jungkook, may palibing concert online. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Basag ang panga ng isang lalaki sa Cebu matapos siyang suntukin ng dahil daw sa selos. Habang sa Maynila naman, nagrayot ang ilang kabataan pagkatapos magsimbang gabi. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Alas 5 ng madaling araw nitong Martes, umalingongaw ang magkasunod na putok ng baril sa Lacson Avenue sa Sampaloc, Maynila. Galing yan sa bitbit na paltik o homemade gun ng mga kabataang ito. Ang magkabilang grupo, nagkahamunan, nagkasigawan, saka nagkasuguran. Ang isang binatilyo, naghagis pa nga ng molotov o boteng may lamang gasolina. Pagbagsak, umapoy ito sa kalsada. Ang iba, naispatan pang may hawak na mahahabang tubo. Lahat sila, pawang mga menor de edad na nasa 12 hanggang 16 anyos lamang at dayo sa lugar. Ayon sa PNP, hindi ito gangwar kundi away lang ng mga batang sinamantala raw ang simbang gabi. Walang nasaktan sa insidente pero nadali ang isang sasakyang nakaparada sa daan. Sermon tuloy ang inabot ng mga magulang ng mga batang sangkot sa gulo. Sabihin niyo mga menor naman yan, hindi naman yan makukulong. Paano pag nasa tamang gulang na? Idiniretso naman sa Manila Department of Social Welfare ang mga sangkot na kabataan. Sa Cebu City naman, nasa pool sa CCTV na eksklusibong nakuha ng News 5 ang pagkuyog sa lalaking ito nung Martes ng madaling araw. Ang dalawang grupo nagkainitan daw sa labas ng isang bar. Ang 19 anyos na biktima napuruhan. Namaga ang pisnget na basag pangpanga ni Nimrod. Kwento niya, sinamahan niya ang kaibigan sa inuman at aksidenteng nasagi ang sospek. Pero ayon sa kapatid ng biktima, posibleng pinagselosan si Nimrod dahil lumapit siya sa dating nobya ng sospek. Sabi naman ng staff ng bar, baka away nga sa babae ang dahilan. Meron silang kasamang babae. Sabi ng ilang grupo ba, binastos daw. O yun ang nagsimula ng pagulo doon. May testigo na raw ang pulis na makapagtuturo sa sospek na miyembro raw ng isang gang. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Labing isa ang patay matapos sadyang sunugin ng isang lalaki ang isang cafe sa Hanoi, Vietnam. Ayon sa mga pulis, kinalat ng suspect ang gasolina sa ground floor at saka ito sinilaban. Nakaalitan daw kasi ng lalaki ang isang staff ng cafe. Hindi malinaw kung kasama sa mga namatay yung nakaaway na staff. 7 naman ang sinagip sa cafe. 2 sa kanila ang na-ospital. Inaresto na po ang suspect. Buhay na naman ang armies. Paano ba naman nagpakilig si BTS Golden Maknae Jungkook sa kanyang live at singing sesh? Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Wherever you go, that's where I follow. OMG! Promise tomorrow. Finally, narinig ulit natin ang sweet angelic voice ni BTS Golden Maknae Jungkook. Nag-live siya sa Weverse kanina at napakanta pa ng Die With A Smile na Lady Gaga at Bruno Mars. Die with a smile. If the world was ending, I want me next to you. Pagkatapos, aba, may mic at di na a cappella nang kantahin niya ang Standing Next to You. O eto pa, Malibu Nights by JK. At from pop to ballad. Napakanta rin si JK ng Love You With All My Heart, nakanta sa hit K-drama na Queen of Tears. Kahit nga ang kantang 2X ni Taeyeon ng Girls' Generation, game din si Jungkook. At magnetic ng girl group na Island. This time I want you. Like it's magnetic, you. O eto pa, as a rapper naman siya. Tonight if I hate
For sure, marami na namang army ang na-in-love dyan. Ongoing ngayon ang military service ni Jungkook na inaasahang matatapos sa June 11 of next year. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, alin kaya sa K-pop groups na Twice and Hypen at 17 ang pinakabumentang concert ngayong taon. At ang bagong achievement ngayong taon ng Nations Girl Group na BINI. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi na lang Nations Girl Group, Philippines' #1 artist na rin ang K-pop sensation na BINI. Ang Billboard PH ang nagbigay ng titulo na yan sa grupo. Patunay raw dyan ang chart-topping song sila na Pantropiko, Carrera, Salamin Salamin at Cherry on Top. Bukod pa riyan, isa raw ang BINI sa mga nagbigay karangalan sa Philippine entertainment pagdating sa global stage. Karats, this is for you! Ang Right Here World Tour ng 17, ang highest-grossing K-pop concert ng taong 2024. Yan at iba pang pasok sa listahan sa report ni MJ Marfori. Nobody Can Stop Twice. Sila ang 5th K-pop group with the highest grossing concert this year. Kumita ang tinaguri ang 3rd-gen Nations Girl Group ng $24.2 million o higit 1 bilyong piso. Team effort niya ng Twice sa kanilang Ready to Be tour. Isa pang palaban, ang 8-member boy group na ATEEZ. This year, naka $37.6 million ang Wonderland singer sa kanilang show na Towards the Light, Will to Power. Gotta make that money, make burn! Next sa ATEEZ, ang Hubeinim o juniors ng BTS sa big hit na Tomorrow by Together. $58 million naman ang gross ng grupo sa kanilang Act Promise Tour. 2024. Second best K-pop concert naman ang Walk the Line tour ng ENHYPEN. Pumalo yan sa $63 million gross. At ito na ang highest grossing K-pop tour ng taon. Ang Right Here World Tour ng K-pop supergroup na 17. Sold out ang show dahil sa kanilang fans across the world. Higit $94 million ang kinita niyan o higit 5 billion pesos. The Serve. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, kahit nasa North Pole pa si Santa Claus, pwede siyang makakwentuhan ng mga bata ngayon. Na-testing na nga yan ang ilang bagets at in fairness, real time kung sumagot si Santa Claus. Panoorin sa report na ito. How is Mrs. Claus? Mrs. Claus is doing great. Just like everyone, she's very excited that Christmas is getting closer every day. Santa Claus, how many reindeer do you have? Oh, I have so many I couldn't even count. But you know, I have the famous Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, and of course, Rudolph. Ilan lang yan sa mga nakakaaliw na tanong ng mga bata kay Santa Claus. Kahit pa sa North Pole, posible na siyang makakwentuhan ngayon through Ask Santa. Ang conversational video technology ng Story File gamit ang Artificial Intelligence o AI.
I've got the world's most advanced sleigh. It's called... May pasilip pa nga si Santa sa high-tech niyang sleigh. Ang Ask Santa ay isang safe platform na dinevelop ng Storyfile noong COVID pandemic. At ngayong taon, ibinigay nila ito sa Breakthrough T1D para masuportahan ng non-profit organization sa kanilang advokasya at research tungkol sa type 1 diabetes. Bawat user ng Ask Santa katumbas ng $5 o halos 300 pesos na donasyon sa Breakthrough T1D. Ang type 1 diabetes ay isang uri ng autoimmune condition. At karamihan sa mga bagong kaso ay 18 anyos pababa. Isa na riyan ang 12 anyos na batang ito. Santa Claus, am I on the naughty or nice list? And it's written in ancient Elven. You wouldn't be able to read it, but I know what your name is. And I'm very proud of you to be on the nice list. Maliban sa insulin para makontrol ang blood sugar levels ng isang pasyente, wala pang nadidiskubreng gamot para sa type 1 diabetes. Kaya patuloy ang Breakthrough T1D sa pagsasaliksik ng posibleng gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Buti pa sa North Pole, may libreng wifi. Kung sila may Santa na gano'n, tayo din may Santa. May golden McNay. Ay, Ay, yes! linggaw. Pinagkakaisan lang namin si Sir Ed. Santa Claus. Hindi pa kami binibigyan ng pamasko nito eh. Ano, mag-extra ka ba o Extra ano? tayo. Mga kapatid, 6 days lang po. Salamat naman. Pasko na. At yan po ang 45 minutes pag sa naging headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako may extra eh. Ako po si Mayan Los Baños.